Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipinaalam na ni RJ na gusto niyang bumalik sa pag-aaral para maging doktor ulit. Pwede namang pagsabayin ang pag-aasikaso ng annulment papers niya habang nag-aaral siya. Pero mapilit si Don Pepe at nagagalit siya. Kailangan makipaghiwalay muna ni Obeng kay Moira. May bago kasi silang negosyo na gustong gawin. Ayaw ni Don Pepe na makasama na naman dito si Moira. Sabi pa niya, matigas talaga ang ulo ni Obeng. Noon wala siyang basbas nung magpakasal siya kay Moira. Ngayon naman si Lynette ay nagpakasal na sa ibang doktor. Dahil nga matigas ang ulo ni Obeng, umalis muna siya. Sabi ni Giselle siya na ang bahalang kumausap sa kapatid niya. Sa kakahanap niya kay Lander Soler, natuklasan niya na siya pala ang nireject niya noon na business owner. Nagduda kasi siya noon sa FDA permit nito. Baka kako gumaganti lang itong si Lander Soler ngayon sa kanila. Pero nagtataka naman si Don Pepe, saan naman kukuha ng bilyones itong si Lander kung ito namang cleaning materials lang naman ang pinagkakaabalahan niyang negosyo. Sa kabilang banda, nag-iimpake na ng maaga si Annalyn para hindi siya magahol sa oras. Nagbilin si Chang Susan na makisama ng maayos kay Carlos. Nagtanong si Annalyn, kaya niyang pakisamahan si Doc Carlos? Sa tingin naman ni Chang Susan ay oo dahil mabait naman si Carlos. Pero humiling din si Chang Susan kay Annalyn na wag tatampo kung hindi siya mapagbibigyan ng nanay dahil meron na siyang ibang prioridad. Gusto sanang tawagan ni Annalyn ng nanay niya para kamustahin, pero pinigilan siya ni Chang Susan dahil makakaistorbo siya sa honeymoon nila. Ito kasi ang nagiging dahilan kung bakit minsan nami-misinterpret ni Carlos ang ugali ni Annalyn dahil akala ni Carlos ay naaagaw ang moment nila ni Lynette. Samantala, nagkaroon ng sorpresa si Carlos para kay Lynette. Natutuwa si Lynette. Ang mga sorpresa nito ay alak, tsokolate at mga bulaklak. Napag-usapan nila si RJ. Nagtanong si Carlos kung ano ba ang pinag-usapan nila ni Lynette at RJ. Inamin ni Lynette na nagpayo siya kay RJ na mag-aral ulit para maging doktor. Pero ang sabi ni Carlos, pwede naman yon. Hindi nga lang siya magiging kagaya ng dati. Maya-maya ay humiling si Carlos na wag na sanang mabanggit pa ni Lynette ang pangalan ni RJ mula ngayon. Pumayag at nangako naman si Lynette na hindi na niya mababanggit ang pangalan ni RJ. Maya-maya, mag-isa lang si Lynette. Tinitingnan niya ang mga sorpresa ni Carlos sa kanya. May alak at tsokolate. Nung hawakan niya ang tsokolate, naalala niya si RJ. Ito kasi ang ibinigay sa kanya noon. Maya-maya dumating rin si Carlos at nagtanong kung paborito ba ni Lynette ang tsokolate. Sumagot si Lynette ng oo RJ. Bigla siyang nagulat dahil nabanggit niya pala ang pangalan ni RJ. Galit na galit si Carlos na insecure na naman siya kay RJ. Isang oras pa lang naman ang nakakalipas mula nang nangako si Lynette na hindi niya nababanggitin ang pangalan ni RJ ay nabanggit niya ito. Ano kaya ang mararamdaman ni Lynette kung siya ay may sinasabi ring ibang pangalan samantalang kaharap niya ang kanyang asawa? Panay ang hingi ng tawad ni Lynette dahil hindi naman niya ito sinasadya. Ano pa ba ang hindi sinasabi sa kanya ni Lynette? Si RJ pa rin ba ang nakakapagpasaya sa kanya? Naiisip niya ba si RJ habang kasama siya? Sa galit niya ay iniwan niya si Lynette at nag-inom siya. Sa kabilang banda, masaya naman nagkukwentuhan sina Moira at Zoe. Tuwang-tuwa si Moira dahil sa mga palakang sorpresa niya para kay Lynette. Pero naiinis naman si Zoe dahil biological father niya si Carlos. Ngayon kapatid niya na talaga si Annalyn. Kailan ba sila mawawala sa buhay niya? Pinakalma ni Moira si Zoe. Bakit naman magiging apektado pa si Zoe sa sitwasyon na wala namang nakakaalam? Kakaganto ni Zoe ay lalo pa silang mabubuko. Sa kabilang banda, tinawagan ni Lynette si Annalyn. Namimiss nila ang isa't isa. Hindi inamin ni Lynette ang totoong sitwasyon nila ngayon ni Carlos. Pero patuloy naman ang pagdarasal ni Annalyn sa kanila. Nagpahapyaw si Lynette na sana kung meron mang problema ay matapos na. Nagtaka si Annalyn. Kakaumpisa pa lang ng araw nila bilang bagong kasal ay magkakaproblema na. Pinakalma na ni Annalyn ang nanay at matulog na sila.
Maya-maya rin ay umuwi na si Carlos na nakainom at lasing. Panay ang paghingi ng tawad ni Lyness. Wala kasi itong ibig sabihin. Minsan nababanggit nila ang pangalan ng isang tao kahit hindi naman nila sinasadya. Panay ang yakap niya kay Carlos pero iniwan lang siya at umakyat na si Carlos. Sa teaser naman makikita rito na nag-iimbestiga si Don Pepe para kay Lander. Meron siyang matutuklasan dahil meron siyang mga koneksyon. Samantala, paglilinisin naman ni Moira ang mga bagong doktor dahil nahuli niya sila na nagchichismisan at pinapanood ang isang video. Magpupunta naman si Annalyn sa bahay ni na Carlos para dito na umuwi. Pero ang nararamdaman niya ay hindi siya welcome sa bahay na ito. Samantala, patuloy ang pag-aaway ni na Carlos at Lyness. Ayaw niyang makipagkita si Lyness kay RJ na hindi siya kaharap. Para siyang isang boss ni Lyness na magsasabi ng that's an order. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!